Ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, may mag-inang naninirahan sa malayong pook. Ang ina ay si Aling Rosa at ang anak ay si Pinang. Dahil sa sobrang pagmamahal ni Aling Rosa sa kanyang bugtong na anak, ay lumaki si Pinang na laging nasa layaw. Gusto ng ina na matuto si Pinang ng mga gawaing bahay. Ngunit laging ikinakatwiran ni Pinang na alam na niya ang lahat ng itinuturo ng ina. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa at hindi na makabangon at makagawa ng mga gawaing bahay. Inutusan niya si Pinang na magluto ng lugaw. Subalit dahil sa kalalaro ni Pinang, napabayaan niya ang lutuan at nasunog ito. Naging masama ang pakiramdam ni Aling Rosa dahil sa nangyari, ngunit nagpasensya na lang siya dahil nakapagsilbi naman sa kanya ang kanyang anak kahit paano. Dahil sa tagal ng sakit ni Aling Rosa, napilitan si Pinang na gumawa ng mga gawaing bahay sa kanilang tahanan. Ngunit dahil sa katigasan ng kanyang ulo, hindi siya magaling sa mga gawaing bahay at laging nagtatanong sa kanyang ina kung saan makikita ang mga gamit. Naiinis na si Aling Rosa sa kalituhan ng kanyang anak at sinabi na sana'y magkaroon siya ng maraming mata upang makita niya ang lahat ng bagay. Isang araw, umalis si Pinang upang hanapin ang nawawalang sandok. Kinabukasan, hindi na nakabalik si Pinang at nag-aalala ang kanyang ina. Hinanap niya ang kanyang anak sa buong lugar, ngunit hindi na ito nakita. Nang makita ni Aling Rosa ang isang halamang hindi niya alam ang pangalan sa kanyang bakuran, inalagaan niya ito hanggang sa ito'y magbunga. Sa kanyang pagkamangha, nakita niya ang bunga ng hugis ulo ng tao na nagpapalibutan ng maraming mata. Naalala niya ang huli niyang sinabi kay Pinang at napagtanto niya na ang halamang ito ay sagisag ng kanyang anak. Tinawag niya itong Pinang. At sa palipat-lipat ng pagbigas ng mga tao, naging Pinya ang pangalan ng bunga. Ang alamat ng pinya ay nagpapakita ng ilang mahahalagang aral na maaaring matutunan tulad ng pagtuturo ng mga magulang, pagpapakumbaba, pagtanggap ng pagkakamali, at pagpapahalaga sa bawat bagay sa buhay. Ito ay mga aral na dapat nating isabuhay upang magkaroon ng magandang buhay at maging mabuting mamamayan. The end. Salamat po sa pakikinig.